Hello, hello. Ayan, nawala yung mga people. But anyway, so mag-start na po tayo. Hoping makabalik sila. Ayan, nakabalik. Eh, okay na, nakabalik na si Kirsten. So, wala namang feedback po, di ba? Malinaw naman yung ating online. Panginoon sa gabing ito, salamat po sa kabutihan nyo. I pray, dear Lord, ang mga bawat young ladies, high school and college, ay magkaroon tayong Panginoon maka-join at mga iba pa pong ladies na maabot po nitong online po namin sa pag na-upload na po sa YouTube, maging blessing po ito. Kayo po ang makita, kayo po ang maluwalhati, kayo din, Panginoon, ang manguna. I pray, dear Lord, you continuously bless each and every one of us. Thank you po sa natapos po na Tuesday. And thank you din po na kayo po nagbigay sa amin ng kalakasan and ganun, Panginoon, ng panibagong buhay. And sa mga natapos po namin ngayong araw, salamat, Panginoon, sa inyong tulong. At salamat po na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat na nag-ingat sa amin at nagbibigay sa amin ng patuloy na lakas. Bigyan niyo po kami ng magandang pahinga mamaya pong gabi para po magkaroon po kami ng sapat na lakas para harapin ang mga araw, Panginoon, at mga tatapusin po namin sa eskwelahan at sa mga dapat po namin tapusin. Thank you, Lord, for this time. Bless the online devotion. Huwag niyo pong hayaan maputol ang aming connection sa internet at maging maayos, Panginoon, ang signal. Thank you, Lord, and hoping makahabol po yung iba at makapakinig po sila. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay mag-start na. Ayan, basahin po natin sa Acts. Ayan, so I hope everyone ay naging maayos yung kanilang um, Monday. Yan, walang pasok. Nag-declare ang ating LGU. And I pray na at least may konting pahinga or kumbaga wala pang pahinga, makapagpahinga tayo mamaya. Ayan, so let us read Acts chapter 16, verse 16 to 26. Ayan, so 16, let us read Acts 16. Try ko siyang, mamaya ko na siguro yeah, but we'll try to Acts. Okay, so try natin to. Acts 16:16 to 26. Ayan, basahin po natin. Okay. So, tayo po ay magbasa mula sa salita ng Panginoon. Acts 16, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. The same Paul and Silas, the same followed Paul and us, and cried, saying, These men are the servant of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. Wait lang nagaha. Okay. So, sabi next, verse 18, And this did she many days, but Paul being grieved turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. And when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers, and brought them to the magistrates, saying, These men, being Jew, do exceedingly trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into the prison, charging the jailer to keep them safely.
who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Verse 25. And at midnight Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoner heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone bands were loosed. So doon tayo magtatapos sa ating verse 16 to 26. Yan. Isend natin sa GC so that everybody could read. Ayan. So, wait lang po. Hoping makapasok pa yung iba. Ayan, maka-join sila sa ating online. But yes, sabi dito sa Word of God, okay, ayan, let's pray first so that God will bless our devotion. Dear Lord God, Heavenly Father, ito po maging devotion po namin ngayon ay maging blessing po sa amin at maging challenge in spite of what happened. They still continue praise and believe in you, and ginawa po nila yung best nila, Panginoon, sa story po ni Paul and Silas to serve you, and marami pong na-bless sa buhay po nila. Thank you po for this time. Thank you, Lord, for everything. Bless this devotion. Kayo po maluwalhati, kayo po makita. Thank you, Lord, again. Just let me pray. Amen. Okay, so sabi dun sa story, may feedback po ba ako? Naririnig po ba yung second voice ko? Parang naririnig ko yung sarili ko. But anyway, hoping okay naman siya so far. Okay. So, dito, si Paul and Silas ay ikinulong. Wow, grabe. No? Pag ikinulong ka sa panahon natin ngayon, mahirap yung sitwasyon in a sense na i-judge ka ng tao kasi, yeah, meron ka ng record, criminal record. Pero nung panahon ni Paul and Silas, ayan, grabe, mabuti naman yung ginawa nila. Tumulong sila sa isang damsel or isang babae, okay, na naposes ng spirit. And then, nung natulungan nila, okay, pinag-pray nila na maligtas at umalis sa katawan ng babae, yung masamang spirito, may nakakita sa kanila at dinala sila sa mga magistrates or yung may mga kapangyarihan. Siguro sa panahon natin, judge, at sila ay hinusgahan ng mali. Okay, justice is not served. So, that time, dahil sila ay Jew, sinabi, nanggugulo sila sa city natin. Pero ang totoo, tinuturuan tayong maniwala sa Panginoon that time. Tumulong nga sila dun sa naposes eh. Pero hindi tinatanggap yon ng mga Romans. Okay, hindi tinatanggap yon nila. Yung custom nila iba. Labag daw yung sa batas nila, nanggugulo sila. So, lahat sila at the same time, yung mga magistrates, sila ay pinarisahan. Okay, hinubadan sila. It means, hindi naman totally hubad na walang pananamit, pero binawasan yung damit nila, okay? Yung mga outer garments nila, kasi may inner garments pa sila. At sinaktan sila. Hindi lang yon. Tumulong na sila sa kapwa nila, sinaktan pa sila, at ikinulong pa sila, nilagay pa sila sa prison. Grabe yung ginawa nila in a sense na yung ginagawa nila para sa Panginoon, hindi tinanggap ng tao. Sila pa yung napahamak. Pero, nung sila ay nasa prison, anong ginawa nila that time? That time, sobrang pinahiya sila. Tapos, ikinulong pa sila at sinaktan. Pero, in spite of that, kumanta pa rin sila ng papuri sa Panginoon at nanalangin. Nag-pray pa rin sila sa Panginoon. And then,
those who did not, those who are not, those who are not um, believing in God, naririnig sila sa prison. Bakit sila kumakanta? Nakulong na nga sila. There are a lot of people na nakakulong din doon. Okay, pero sila lang yung kakaiba. Dahil anak sila ng Panginoon, naniniwala sila sa Diyos. Iba yung testimony nila kahit nandun na sila sa prison. They praised God while they were in prison. Kahit binugbog sila, kumanta pa rin sila ng mga awiting makalangit at nagpanalanginan pa rin sila sa Panginoon. At pinuri pa rin nila yung Panginoon kahit yung situation ay negative na ginawa para sa kanila. Why did you think ganun yung ginawa nila that time? Di ba mapapaisip ka, bakit ganun sila? Hindi man lang sila sinumpa ang Panginoon. Bakit hindi nila kung ano-ano yung sinasabi kaysa nag-pray at kumanta pa sila? Di ba naman pag kumakanta pag kumakanta kayo, di ba na yung pakiramdam nyo iba compare doon sa mga may mga regret, ayan. So, di ba? Yung iba, nakakatawa isipin, but yan, nangyayari naman talaga yun. Yung mga awitin na malulungkot, naapektuhan sila. So, dahil naapektuhan sila, they get emotional. Pero ito si Paul and Silas, hindi sila naging emotional, kundi parang masaya pa nilang kumakanta sila. Kasi praise pag sinabing praise, happy, okay? They worship God, they sing and pray to God in spite of negativity na nangyayari sa kanila. So ano matututunan natin sa buhay nila Paul and Silas? Meron tayong isang principle na makikita sa buhay nila. They choose to be positive in that negative situation. That's why their example changed other lives eternally. Pag binasa mo yung buong story ni Paul and Silas dito, at paglabas nila, okay, mayroong mga tao na na-bless sa buhay nila. Kung alam mo yung jailer, kasi kung ikaw yung bantay at nakawala yung mga prisoner, ikaw ang ikaw paparusahan ka, okay? Kasi nakawala yung binabantayan mo. Pero hindi sila lumabas. Kaya anong sabi ng jailer? Sir, what must I do to be saved? Paano ba ako maliligtas? At anong sabi ni Paul and Silas? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. O 'di ba? Dahil pinakita nila na naging positive sila, yung faith nila, they praise God in spite of negativity na nangyari sa kanila, pero hindi nila hinayaan na yung light nila, yung ilaw nila bilang isang Kristiyano ay mawala. Nagpatuloy na naging blessing si Paul and Silas hanggang nakalabas sila sa prison, na they don't need to tumakas. Okay, hinayaan sila na makalabas. At the same time, pinakawalan sila. At pagkatapos silang pakawalan, ginawa ulit nila. Nagbahagi pa rin sila ng salita ng Diyos. Okay, at marami silang napuntahan na lugar at paulit-ulit ibinabahagi nila ang salita ng Diyos na kailangan nating maniwala sa Panginoong Jesus. 'Di ba? Sa punto ng buhay nila, there are negativity. Ganon din sa atin. Merong negativity nangyayari sa buhay natin. But at the end of this life,
Okay? Kahit di pa naman tayo talaga, hindi natin alam pala, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo kukunin ng Panginoon. Basta magpatuloy tayo sa Panginoon, hindi natin alam kung ano yung gagawin niyang miracle sa buhay natin. Katulad ng ginawa ni Paul and Silas, nakatulong sila sa jailer at naligtas yung jailer na yon at sabi nga hindi lang yung jailer na yun ang maliligtas, pati yung ano niya, um, mga kasama niya sa kanyang family, okay? The jailer was saved along with his family. Maliligtas din because um, as a Christian, Paul and Silas have their testimony good. Ayan, yung authentic yung pag-praise nila sa Panginoon. At saka, hindi, ginawa nila yung the best nila, maging good example. Kaya, may mga buhay na nabago. Okay? Through Jesus Christ. So, maganda example. Yung dalawang yon, si Paul and Silas. Pag sa gawain ng Panginoon, may kasama tayo. May mapagsasabihan tayo ng problema. Okay? Siyempre, una sa Panginoon, pagsabihan natin ng problema. At kung may kakilala ka na may takot sa Panginoon or kakilala ang Panginoon sa kanilang buhay, iba yung faith nila, maganda mapagsabihan mo din sila so that they could pray for you. Okay? So again, may mga tao na hindi mo dapat pagsabihan ng problema mo kasi tao lang sila. Pero pag sa Panginoon mo yan sinabi, tutulungan at tutulungan tayo. Bakit? Kasi siya powerful. Ang tao ba may power? Wala po. Pero ang Diyos makapangyarihan. So kapag tayo ang nagsabi sa Kanya ng mga problema natin, mas makakatulong ang Diyos kaysa sa tao. Kasi ang tao po ay makasalanan. Makasalanan tayo. Minsan nga nakakalimot tayo sa Panginoon pero ang Panginoon di nakakalimot sa atin. Paano ba hindi nakakalimot ang Panginoon? Binibigyan niya tayo ng buhay everyday. Ayan, buhay pa rin tayo ngayon. Kayo, nandyan kayo. Ako, nandito ako ngayon. Buhay ako, may lakas. Wala tayo sa ospital. Diba, God is good. Sino nakakapag-aral sa inyo? Kayo, nakakapag-aral kayo. Ako, nakatapos na ako ng pag-aaral. God is good. Diba? May nagpro-provide financially sa inyo, pera. Binibigyan pa kayo ng baon, pamasahe, pang merienda, pang milk tea, pang shopping. Ayan. So may mga nagpro-provide. 'Di ba? God is good. Ngayon, ano ibabalik natin sa Panginoon? Dapat ibalik natin yung pasasalamat sa Kanya. Ibalik natin yung mga papuri. Paano ba natin siya pasasalamatan? Panalangin. Paano ba natin siya pupurihin? Kakanta tayo ng mga awitin, nakakapagpasaya sa Panginoon. Ano yon? Mga Christian songs. Sa tingin nyo, yung mga kanta ng ano ba yung uso ngayon? Soda pop, ano sa tingin niyo makakaluwalhati yan sa Panginoon, yung mga soda pop? Di ba hindi? Kasi hindi naman yan sa Panginoon. Sa tingin niyo yung mga kanta yung mga uso ngayon, ng mga BTS, kung sino-sinong mga album Korean or K-pop, tama ba? Korean K-pop sing. P-pop. Okay, sino mga uso ngayon? Hindi ko na basta 'yon. Sa tingin niyo yung mga awitin nila nakakaluwalhati sa Panginoon? Hindi. So dapat ang inaawit natin or pinapakinggan natin sa ating mga cellphone na mga awitin ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Anong mga songs yun? Christian songs. Kung familiar kayo sa mga instrumental ng Don Moen, basta maraming Christian. Baka kasi iba, hindi nyo kilala, West Coast Baptist College, marami po, Fountain View Academy, marami pong Christian songs na makakatulong sa atin. Siguro kayo familiar kayo sa Hillsong. Okay, somehow, may mga songs kasi na
yeah, kinompose si Hillsong na related about kay God, but not too much drum kasi baka emotionally driven na hindi na kayo ano sa Panginoon. Pero may mga songs na makakatulong sa inyo, sa atin, okay, sa akin at sa iyo, mga songs na magkakaroon kayo ng peace of mind, okay? Minsan nahihirapan, ito, tip. Ako nag-download ako sa phone ko ng relaxing music para makatulog ako. Nare-relax yung aking utak at least nakakapahinga ako. You could do that or instrumental relaxing piano, ayan. So, kung ano yung makaka-relax sa inyo, makakatulong yan sa inyo. Sa story ni Paul and Silas, tinulungan sila ng Panginoon. Nanalangin sila at kumanta sila sa Panginoon kahit negative yung ginawa sa kanila. They stay positive. Pag binasa niyo po yung Bible verse, tumulong sila sa kapwa nila, sila pa yung mali. Dahil wala daw yun sa customs nila, wala daw yun sa paniniwala nila. Pero ginawa pa rin nila yung tama. So, maganda yung ginawa ni Paul and Silas, di ba? So, in that, that's a good thing. Dapat ganun din tayo. Okay? In spite of what negative happened to us, we should always look to God, pray to God, and praise Him. Okay? So, doon po tayo nagtatapos sa atin pong online. Thank you, Jayana and Kirsten, for um, joining tonight. Ayan, and I hope naging blessing ang isang maigsing devotion natin online dito sa ating Gmeet. Ayan, bagamat hindi ko kayo nakikita personally, but I hope and pray na magkaroon din kayo ng peace coming from God. Ayan, pag may mga problem kayo, ayan, kilala naman ni Kirsten yan. I really take time to call or chat pag ayan nababasa ko at may oras. I really try my best na makapag-reply. Minsan nala-late. Ayan. So, but yeah, um, pag wala kayong mapagsabihan or mahingihan ng advice, yan, you could chat me, I could pray for you and give you advice. Lagi ko yung sinasabi sa mga hinahawakan kong ladies po. Ayan. So, doon po tayo nagtatapos sa atin pong online to sa atin. At the same time, I'm so happy na naka-join po kayo ngayon, bagamat alam ko galing pa yung iba sa school, iba wala pang tulog dyan. Ako po ay nasa school pa, pauwi pa lang ako after nito. Ayun, so, um, tawag dito, we shall have our closing prayer. Ayan, so, before we pray pala, ayan, so I'll just, siguro ako mag-share ako kung gusto niyo rin mag-share, wala namang problema, di ba? So, yeah, sa marami kasing nangyari sa mga nakaraang buwan, okay, hindi ko na nga di ba September ngayon, October last year, um, kinuha ng Panginoon yung father ko, so wala. I'm still blessed kasi alam ko wala na siyang sakit. Okay, hindi na siya nag-hospital kasi nasa heaven na siya. Mas maganda na yung kalagayan niya. Bagamat syempre malungkot, din na namin siya kasama. But, yun nga, isa sa mga thankful ako na hindi na siya nahihirapan. Kahit, syempre, negative yung nangyari na nawala ang daddy or wala na kaming father figure. But I still have, father in heaven. Last night or last night, I think I prayed. Sabi ko, Lord, kamusta si daddy? Ganyan. Syempre, naiiyak ako, di ba? Na nakakalungkot. Syempre, wala siya sa amin. Um, syempre, ina-assured ko na masaya siya doon, wala siyang
But in spite of that, ayan, tumugtog na lang ako na ukulele and then ayun, nagkaroon ako ng peace. I'm still thank God kasi binigay siya sa amin for about ilan taon na ba? 31 years ko siya nakasama. So I'm still thankful na nagkaroon ako ng father katulad niya. Okay. So in spite of negative na wala na siya physically, I still thank the Lord kasi binigyan niya ako ng father, 'di ba? So parang gano'n, mga simpleng bagay na we could still be thankful of what is happening around us. Kahit negative 'yan, but we still look onto the brighter side of life na we still have our daddy. And then hindi ko man siya kasama ngayon pero maganda um, naging pagiging ama sa amin, 'di ba? So yun, baka maiyak na ako at mag-iyakan na lang tayo dito. Siguro kayo, baka may gusto kayong i-share if you wanted. We still have, I think, ilang minutes na lang. 28 minutes na pala to. But, meron ba kayong i-share na inspiring story na may pinagpapasalamat pa rin kayo sa Panginoon? Alam ko mahihain si Kirsten ng tawagin ko. Hello. Ayan, Okay Kirsten, po. short, Okay baka po may ba share yung ka. ano? Okay po ba yung signal ko? Ay, yung boses. Nawawalan kami wifi kasi. So, ano ba? Madami. Pero ang pinaka, siguro, pinapasalamat ko sa Panginoon, yung na-overcome ko yung konti, yung kapag may, kunyari, may sarili akong problem, tapos hindi ko siya ma-overcome. Kumbaga parang naglalaho ako, ganon. Kumbaga, ano, yung parang back to zero ako, isolate. Kung isolate talaga, like deactivate, tapos, um, wala talaga akong gagawin sa Panginoon, gano'n. Then one thing that I realized talaga na parang nakikita ko na parang napapatanaw ako sa Panginoon na valid ba 'to Lord yung nararamdaman ko or naki-carried away ako kasi or nalalayo yung loob ko sa'yo kasi may problem ako. Then na-realize ko siya nung mga ano lang, ngayon lang, this year. Sabi ko, Lord, ayoko maging ganito forever, gano'n. Yung parang kapag may problem, mawawala ako sa Panginoon, tapos wala na lahat. Parang naaano ko, nagba-backslide ako na ewan. Then, ang pinapasalamat ko sa Panginoon talaga, pina-realize niya sa'kin na kahit gaano karami yung problem mo, kaya kang tulungan ng Panginoon. Example, parang iniintay lang tayo ng Panginoon na hanapin natin siya sa oras na nahihirapan tayo kasi nga 'di ba, hindi naman natin kaya yung sarili lang natin. Kaya sabi nga sa Bible, Matthew 11:28 yan. Parang, kailangan natin hanapin yung Panginoon at i-surrender natin yung burden natin sa Kanya. Kasi hindi natin kaya na mag-isa lang. And pinapasalamat ko sa Panginoon talaga na hanggang ngayon nagkakaroon ako realization na kailangan ko magpatuloy kasi ayun yung tama at dapat. At ayun din yung the best way na mababalik ko sa Panginoon sa mga blessings na binigay niya sa'kin this year. Although I'm not perfect, but ayun, still may blessings pa rin akong natatanggap sa Panginoon kahit minsan napapatanong ako na, "Anong reason nun Lord, bakit mo binigay sa'kin yung gano'ng blessing? Anong gusto mong sa'kin, ipa-realize?" Gano'n. Ayun lang.
Naka-mute ka po ata ate. Ayan, so thank you. And thank you, Kirsten. Ayan, so thank you at may kinote ka na verse na nakakatulong sa iyo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Totoo na ang Panginoon yung magbibigay sa atin ng calmness, peace of mind, and lumapit tayo sa Kanya. Ayan, yung may mga pinagdadaanan ka, and in spite of that, naalala mo pa rin ang Panginoon at nagpatuloy ka sa Panginoon. And we never know. Diba? Sa simple editing, there are people out there na nagiging blessing kayo, nagiging blessing ka, nakikita yung mga edits and they share it to the other people and they get encouraged. Hindi natin alam kung ano ba yung daanan nila pero napa-browse sila doon. Ay grabe, nakatulong tayo ng malaki. So, keep on doing what you are doing for the Lord, lalo na ito naman ay para sa Panginoon. Katulad ni Paul and Silas, nagpatuloy sila kahit nakulong sila, kahit tawag dito, kahit gumawa sila ng mabuti pero ikinulong sila tapos sinaktan pa sila. At the end, nagpatuloy pa din sila. That is a good thing. And ganun ang pagiging Kristiyano. Sabi nga, hanggat hindi pa tapos sa'yo ang Panginoon, hindi ka pa tapos. Pag hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Nagigets niyo yun? Sabihin, pag di pa tapos ang Panginoon sa atin, hindi pa siya tapos. Meron pa siyang ibang plano para sa atin. Ngayon, tayo dapat, dahil ito sinabi ko last time, uso yung mga suicide, ganyan. Ayun, nabalita pa nga, kakasuhan si Chat GPT. Letter na pagpapaalam, ginawa niya rin. Kasi naman siguro matindi yung pinagdadaanan ng batang yun. But yes, that is still wrong. Huwag natin saktan ang sarili natin. Huwag natin hayaan na ma-influensyahan tayo ni Satan para gawin yung bagay na itong buhay na ipinahiram sa atin ng Panginoon ay kunin natin. So, ingatan natin yung buhay natin. Okay? Si Jayana, alam ko may pangarap si Jayana. O yan. So, meron siyang pinagpe-pray. And I hope din naman, ayan, i-bless ka, Jayana, sa iyong course. Ano bang course ni Jayana ngayon? So, Nursing. nursing, nice. O, di ba? Nursing ang course mo ngayon. Yung pag-pray natin na kung diyan ka tawagin ng Panginoon na marami kang buhay, na matutulungan humaba. I am so blessed sa mga nurse na nakatulong sa amin. 'Di ba? Nakakatuwa yung mga nurses na um, tumutulong at yung puso nila nandoon sa pag-ano ng pasyente, pag-comfort, at the same time, pag-ano dun sa mga ano din, mahal nila sa buhay. So, I hope you become an excellent nurse. Ayan. So, mahirap yung pagiging nurse minsan kasi graveyard shift. At the same time, pag may pinagdadaanan ka, hindi pwedeng ibaling mo sa magiging pasyente mo. So, you need a lot of patience. Ayan. And syempre, peace of mind. Kasi naramdaman ko rin naman yung mga nurse na may meron silang nire-revive tapos hindi na na-revive yung inaano nila na expired na. Syempre, peace of mind, 'di ba? At the same time, mahabang patience. Mag-aaral kayo paano mag-ano ng mag-assist sa pasyente. Pag mainit ang ulo niyan, kailangan mahaba ang inyong ano. Ayan, God bless sa iyong nursing career. Ayan, I pray and hope na dyan ka maging blessing sa field of medical and
marami kayong matulungan na family. At the same time, always pray to God. Yan. Mahirap mag-aral ngayon kasi maraming distraction. Okay, alam mo yung mga distraction sa panahon nyo ngayon, pagbo-boyfriend. Imbis na ma-inspired kayo, ma-expired kayo. Kasi baka mainis lang kayo, kakahintay sa chat, busy pala. Then, naguluhan ng pag-aaral nyo. Paano kayo nadidistract sa cellphone? Kaka-swipe nyo kaka-scroll nyo. 5 minutes lang, pero naging 5 hours. 2 hours. Naubos na yung oras ng aral. Distraction ng cellphone kapag hindi nagamit ng tama, or laptop, tablet, kung ano mang gadget yan. Ano pang distraction? Kaibigan yung pasaway. Pag sinamahan yung kaibigan nyo, imbis na mag-aral kayo, gumala kayo, nag-inom kayo, nako, distraction yan. Imbis na whole day ka, half day na lang ginawa mo kasi sumama ka sa kaibigan mong pasaway. So, distraction yun. Ano pa? Vices. Pag-iinom, pagsisigarilyo, pag-vape. For example, ako, gusto ko maging nurse. Pero, inom ako ng inom. Sigarilyo ko sa garilyo. Ako unang nagkasakit. Ako ang unang pasyente. Di ba? Paano kung ganon? Imbis na ikaw yung tumulong sa pasyente, ikaw yung may sakit. O, di ba? Ang hirap nun. Tapos, syempre, nakakalungkot. Paano mo tatapos yung course mo kung may sakit ka na? Kahit hindi ka nurse, o psychology ka. O psychology kasi ako. O doktor, siya unang may sakit. Kasi, hindi iningatan yung sarili. O, di ba? Hindi din na niya na-achieve yung pagiging doktor talaga. So, ayun, madaming distraction sa panahon ngayon. So, be careful. Kung ano yung decision nyo, sino ang kaibigan nyo, at ano yung mga dapat nyong iwasan na gawin. Okay? Alam yung mali, mali. Huwag nyo nang gawin. Okay po, it's a reminder. And I hope, ayun, maging blessing yung ating mga napag-usapan. And thank you, ayan, si Kirsten, psychology, Jayana, nursing, and some other young people out there taking their course or their strand. May struggle sila. Kasi, part yun ng buhay, yung problema. Okay? So, pag pinag-pray nyo, Lord, mawala ang problema, parang hindi mangyayari yan kasi hanggat nasa mundo tayo, may mga challenges or problems tayo pagdadaanan. Pero mapagtatagumpayan natin ito katulad ni Paul and Silas through prayer and praise to God. Okay, in spite of negative na nangyari sa kanila, kumanta at nagpasalamat na nalangin pa rin sila sa Panginoon na tulungan sila. At ano nangyari? Tinulungan sila. Okay. So, yun doon tayo magtatapos sa atin pong online Growth Point class. I hope naging blessing po ito and maging reminder na isa lang ang buhay natin. Okay? Ano man ang mangyari sa buhay natin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Dadanas ka pa rin ng hirap, pero hanggang dito lang yun sa mundo. Sa langit, wala nang hirap. Kaya dapat talaga maniwala tayo sa Panginoon. Abangan natin yung ine-edit ni Kirsten na animation. Paano natin matitiyak ang langit at may iwasan ng lugar na impyerno through a 1 minute and a half video. Ayan, soon matatapos na, and so blessed na ma-materialize ito, ma-share natin sa iba. Okay? Makatulong din sa inyo, Jayana, and sa mga friends mo. You could invite next time pala. You could invite them dito. Ayan, wala pa namang 1 hour, tapos na rin naman tayo. So, you could invite your friends. Maka-join din sila. And then next time, you could share something. Ayan, baka kasi nahiya ka ngayon, so we could share some stories next time sa atin pong sessions. Ayan, salamat sa pag-join, Jayana and Kirsten. Let's pray. And after the prayer, mag-picture lang tayo. Ayan, so let's pray. Dear Lord God, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa
gabing ito, thank you Lord for giving us this opportunity online, Panginoon, para magkaroon po ng virtual growth point class. Bagamat po hindi naka-join ng ibang mga ladies, I pray dear Lord na mapanood po nila yung amin pong screen record na maging blessing din po sa kanila ang buhay po ni Paul and Silas, na in spite of negative that what happened to their lives, they still continue to pray and praise you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa maganda example po na ibinigay nila sa amin ng inyong pong salita, na ang aming pong testimony ay marami pong maaabot na mga hindi pa po nakakilala sa inyo, and I hope and pray i-bless niyo po continuously si Kirsten and si Jayana sa kanila pong pag-aaral as a college student, na sila, Panginoon, ay may mga dapat tapusin, may mga re-reviewin, mga gagawin, Panginoon, at ingatan niyo rin po sila sa kanilang pag-travel, sa pagpasok nila sa kanilang eskwelahan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Thank you, Lord, for this time, the opportunity to lead this online devotion. And I pray you give us strength and peace of mind all the time, O Lord, with your guidance. We pray this and we love you, O Lord. Just we pray. Amen. Okay lang ba mag-group picture tayo bago tayo bago ako malobat? Malalobat na ako. Ang bilis naman. 19%. Okay lang po ba? Or sige. Baka may problem yung camera nyo. But yeah, I could screenshot this one. Okay, so wait lang. 1. Okay. Sige. Naiya na tuloy si Sister Kirsten mag-open ng camera. Naka-ano pa man din siya. Ayan. So, 1, 2, 3. Ayan. Okay na sa akin. Thank you so much. God bless everyone. Thank you, Jayana. God bless sa iyong nursing course. And see you. Bye. Thank you. God bless.